Okay. So, punta na tayo sa ating last segment. Kasi pinag-usapan na rin naman natin yung pagtakbo ng 2028. So, pag-usapan na rin natin, ano ba yung mabigat na problema haharapin? Pero may gusto ka pa sabihin. Actually, just what happened was Butch. We promise you that we will always have Butch as a guest, no, because budget is his expertise. He showed me a paper on the foreign assisted projects. Na remember during the last time that we spoke, ang feeling natin, ano ba itong FAP na to? At saka ang sabi ni Butch, what message is the government sending when you put yung FAPs to the program? So Butch came up with the research paper and that's why I asked him. Sinabi ko rin nun, Edwin, na di ba yung huling usapan natin, nag-usap tayo nila, Nani, na yung fiscal space, halos kinain na ng Correct. debt service. Right. Kaya, wala tayong vigorous revenue program. Kaya ang pwede mong asahan dyan, pumasok yung FDI, tsaka yung mga ODA, Right. para makatulong na lumago yung But ekonomiya. you're using acronyms. FDI is foreign direct investments. Yung mga, yung magtatayo ng pabrika And dito. then ODA is ODA is galing sa mga gobyerno Official na, Development halimbawa, yung mga Assistance. subway sa Metro Manila, ganyan. Yung North-South Commuter Rail, mga ganon. Okay. Kailangan pumasok yun kung wala tayong pera para at least meron tayong yung high impact projects na makakatulong na lumago yung ekonomiya tsaka magkakaroon ng serbisyo sa mga mamamayan, lalo na yung mahirap. Isipin mo yung Clark to Calamba, 5 oras yan kung bibiyahin mo. Kung matuloy yung railway na yan, dalawang oras lang. Okay. So Butch, so you came up with that research paper and what did you find? Alam mo, nakakalungkot kasi kabilang na ito sa sinasabing program expenditures. Mayroon ng pondo yan eh. Paggawa ng NEP, nasa ano? Oo, sinama na yun eh. Okay. Saan galing yung pera? Yung inutang natin, Okay. may loan agreement na, nagpirmahan na eh. Okay. Alam mo kasi sa loan, alam mo ito dahil abogado, constitutionalist ka eh. Hindi mo pwedeng gastusin kagad, kailangan kumuha ka ng authorization Tama. via appropriation. Yes. Diba? Tama. So yung ang tinanggal, yung appropriation cover. Okay. Hindi ginamit yung loan kasi hindi mo naman pwedeng gamitin yung loan. Nandun pa yun sa treasury. Oo. Pag yung implement na yung project, that's when you draw from the loan. Right. Ang kailangan lang ma-authorize ng Congress. Tinatanggal yung appropriation cover. Ginagamit sa iba. So, kumbaga, umutang tayo, dapat para sa proyektong ito. Oo. Pero yung release ng pera para sa proyektong yon tinanggal doon sa GAA. Oh, Nilipat sa iba. yung permiso para gamitin na yung pera, inalis. Okay. Kasi kailangan mo ng permiso sa Kongreso. Tama. So, Okay. inalis yun at ginamit yung permisong yun para ponduhan ng kung ano yung gusto nila dyan. Kaya ngayon, yung loan, nakatenga. Okay. Hindi magamit. Idle for at least a year yun. Okay. Ngayon, habang nakatenga yon, siyempre magbabayad ka ng mga commitment fee. Tapos, dahil sa inflation, tataas yung ano. At maantala yung proyekto. Halimbawa, yung sinasabi kong North-South Commuter Rail, napirmahan yun noong 2019 eh. At dapat sana, umpisa na yung operation yan, 2007 eh. 2027. 2027 eh. Ngayon parang aabutin pa ng 2029 o 2030. Isipin mo yung ginhawa sa mga kababayan natin. Mula Cavite o mula Calamba hanggang Manila, 1 oras na lang yun eh. Di ba? Tapos yung iba, dito nagsisiksikan para maaga sa trabaho o kaya pag sa eskwelahan, sa mga boarding house. Pero pag meron ka ng ganong klaseng serbisyo, pwede na silang Tumira sa malayo. tumira sa malayo, hindi tayo magsisiksikan dito. Tapos yung mga LGU naman, dahil meron ng dadaan na trend doon, gagawa ka ngayon ng mga infrastructure para magamit mo rin yung resource na yun eh. So, ang laki ng impact sa ekonomiya. Tapos, hindi mo patutuloy dahil kukunin mo gagamitin mo yung authorization ng Congress sa iba. Buti sana, nakikita natin ngayon sa flood control at multipurpose building na kung ano-ano naman ang pinaggagawa. Kaya, nai-imagine ko na kung ano yung sinasabi nung JICA, yung ADB sa atin na World Bank.
ba't nangangailangan ng pera at ginagamit yung pera? So parang meron ka pang reputational risk. Yung So- yung tingin sa atin Right. hindi yata handaan, hindi yata gusto to. Iba yata ang gusto nila eh. So, ano dapat ang gawin ng, well, una, ano pa pwedeng gawin ng administrasyon sa naiiwang 2 years to address that? Dapat tuloy-tuloy na ang daming nakakabit dun sa rail project na yun eh. Yung MRT 4 na yung Cavite expansion, MRT 7, yung mga ganon, yung PNR papuntang Bicol. Mhm. Maraming kabit-kabit na infra na kasi they're taking advantage of this kasi 15 billion yan eh, dollars. Laking investment na para masulit ng gusto ng bansa yung infrastructure na yun. Kung hindi mo gagawin at maaantala, sayang yung oportunidad at sayang yung serbisyong naantalang dapat sana matikman na Yung ng subway ba kababayan. natin sa NCR, sa Metro Manila, affected din? Tinigil. Oo! Every year, nawawalan ng authorization eh. So, Nasa phase 1 pa lang tayo ngayon eh. Madidelay rin 4 po years sa ago subway. pa. Kaya maraming tao nakatingin sa flood control. Pero ito, over the past, kasama yung 2026. 2026, alam na, meron pa rin. kinuhanan pa rin ng ano. May FAP rin sa Oo, pero kinuhanan din ng cover. So, siguro, over 4 years, mga 800 billion pesos worth of foreign assisted projects. Ang natenga. Ang natitenga taon-taon. Grabe. Yan eh, alam mo naman pag ODA, concessional yung Rates rate. niya, mababa. May grace period ka pa, di ba? Yung FDI private yan eh. Itong mga gobyerno na gustong tumulong. Developmental lang ang tingin eh. So, paano ngayon yan? So, how do, for instance, JICA, when they see this, they lose the impetus to lend money to the Philippines or to... Well, yun ang papasok sa isip mo. Gaano ba sila Seryoso, ka-desididong gawin oo. ito? Di ba? Kaya nga, yun na nga yung sinasabi kong reputational risk eh. Hindi ba nila kayang gawin? Or, kasi hindi naman papasok yan sa NEP. Kung hindi na napag-usapan yan sa NEDA, Right. di ba, alam mo naman, Oh, alam mo tama. naman, dumadaan sa NEDA ICC noon, di ba? Oo, Inaabot tayo oo. ng alas 3 sa umaga. yung pakinulan ng kanto doon sa yung airport. dalawang cabinet meeting na ang haba-haba ng... Ang haba ng meeting. Tsaka ang pagsusuri, hindi lamang tayo, pati yung magbibigay ng dadaan ka sa financial, technical, feasibility. So, tapos, sabay, ito, ang malungkot pa dito, lahat yan dumaan na ng third reading approval ng both chambers. So, buo na yan. Kaso lang, Pagdating sa BICAM, yung small, Doon yung himala eh. yung small group. doon na si zero eh. I remember, Really Butch, you zero. said that, I asked you, is there a liability or at least negligence on the part of the budget secretary? Because si Pangandaman would always say, budget process wala na kami, we're outside eh. Di ba? Alam mo, ang presidente, siya rin ang political leader eh. Siya Correct. nagbibigay ng direction sa bansa eh. At yung translation nun sa pera, budget. Budget. Kung gusto mo malaman kung anong gusto talagang mangyari ng Pangulo. Ano yung pinondohan? Ano yung pinondohan? Tama. Ano yung pinondohan? Kasi kung wala dun, wala eh. Tama. O, di ba? Kaya, obligasyon ng cabinet secretary, kasi lahat tayo, mukha ng Pangulo dala natin eh. Na huwag mapahiya si Pangulo sa taong bayan. Kung bigla lumihis, So, complicit din si complicit din ang budget secretary, kumbaga. Parang hindi ka maniniwalang hindi niya alam eh. Correct. O, di ba? O hindi nabantayan eh. Kasi dapat nga binabantayan eh. Kasi alam ko, Butch, ko, sabi mo, pag tayo, yung priority projects ni Pinoy, pag gagalawin, di ba, binili na nyo na sila. Huwag yung galawin, ibibito namin yan pag ginalaw nyo. siguradong may titimbre. Ngayon, ang tanong,
may tumimbre ba? At nakinig ba? Or baka kasama rin yung mga yun sa... Hindi natin alam eh. Kaya ang pinakamasaklap dito, sinasabi ng taong ng mga nakakaintindi ng budget. Gama sila Cielo Magno. This is the worst. Sinabi rin ni Senator Drilon to. Ngayon, kung ganun, bakit siya worst? Anong kwento rito? Sa alin yung kinuhanan at saan dinala? Alam mo, pag hindi mo binuo yung kwentong yon, masakit sa ulo kasi parang bitin yung, hindi mo alam kung ano nangyari, pero mahigit 2 trilyon. Walang paliwanag. Parang, Kung saan dinala. yun ang ano eh, yun ang, alam mo, pag hindi natin nasagot yun bilang isang lipunan, it will define us as a society. Yun ang masaklap dun eh. And you know what? Like you've been explaining it to many forums, many like podcasts like this, or even shows. Nagkakaroon ngayon ng awareness yung taong bayan natin on the importance of the budget. Now that they treat it like a household budget. Parang dati, di ba, I am only concerned with my own household budget. People don't care about the national budget. But the way that it's being explained right now, nagiging malalim ang pangunawa sa budget. And kaya ito mga explanation mo, mahalaga na ano eh. Siguro, maybe during our time, nobody cares about... There's an implicit trust kasi kay Noy and kay Butch na yung budget namin maayos. Eh dito talagang questionable eh. Lalo na itong nakaraan 3 taon simula 2023 kasi parang hindi mo maisip na pwede pa na mangyaring gano'n. Pero Butch, when did you realize that there's something wrong with the budget? Alam mo, ito nga yung nakapagtataka dahil nung nangyari ito nung 2023, mga 397 billion ang kinaltas sa BICAM. Hinanap ko sa dyaryo, Walang coverage. walang balita, walang sinasabi yung opposition. Parang wala talaga. Parang there was a general acceptance of, or hindi talaga alam. Hindi alam. Nung pumutok yung PhilHealth issue noong December 2024, doon nagumpisa akong, ano ba nangyari dito? Okay. Tapos, nakita ko, ang dami Yun. Naalala ko, kayo yung unang nagpaliwanag sa akin nung in-insert nilang provision. Eh. Oo. Na di ba yung mga pondo ng mga GOCCs pwedeng kunin at isama as savings. Kasi yung sinasabing unprogram, may sabing fiscal trigger yun para ma-activate. Tama. Kailangan may excess revenue Right. collection Oo. or new sources of revenue. Oo. Wala Oo. Kung meron man, napaka-marginal. So nag-isip sila ng paraan. Oh, ngayon, i-declare na namin yan yun. O yun, na gamitin natin yung Oo. so-called idle cash reserves ng Ng GOCC. GOCC. Diniklara ng Supreme Court na unconstitutional. So, Pero ang dineclare lang niya, PhilHealth, although it applied to the special provision. well, that affects the all. principle is there. Yung, Correct. Oo. Kasi the GAA amended 5 substantive legislation. Oo. Yung one subject rule, patay na siya, di ba? Yung anong tawag yun sa insurance ng bank? PDIC. PDIC. Yung deposit Correct. Philippine Deposit Insurance Corporation, di ba? insurance fund. Pero wala pang ano yun, di ba? That has not been returned. In fact, Phoenix, may kaso na ngayon. Phoenix filed it eh. Ngayon, yung principle dun sa Sa PhilHealth case, Gagamitin. yung pinay namin. case, parang hindi na lalayo yun dun, di ba, Barry? They're all Ganun part yan. of that special provision. Hindi na kasi kasama sa pleading nung una Oo. Di ba kailangan, simple lang statutory construction doon, similarly situated, should be similarly treated, di ba? Pero ang problema mo kasi, walang final na specific case. Except Siyempre, now. the Supreme Court has to rule on So, specific invoking the controversy. decision on the Oo. PhilHealth, Ganun ang mangyayari. chances of feeling mo, they will be able to recover that. Tama si Sek mo, same argument, same reasoning. Lalo na yung PDIC kasi they amended their charter to explicitly exclude the deposit insurance fund from remittances. So, hindi ko nga bakit hindi nabasa yun. So, but notwithstanding that decision in the PhilHealth, there are still unprogrammed funds under the 2026 budget, di ba? Meron pa rin. Malaki Bakit? pa rin. Bakit? Hindi ko nga rin maintindihan kasi wala ka naman perang pagkukuhanan nun
Tapos nabito pa nga yung 90 billion doon. So ano yung binito? Wala namang pera doon eh. So, kaya sinasabi ko doon sa mga taga-loob, na mag-goodwill na lang kayo. Total, wala naman kayo makukuhanan dyan. Sabihin nyo na lang na i-revoke na namin to kasi unang-una, nakalagay sa Constitution. Sources The of President funding. is directed to prepare a budget of expenditure and sources of financing which will be the basis for the General Appropriations And that, Bill. Yun and yung that NEP. is your basis for saying Hindi yung... the unconstitutionality of unprogrammed funds. Kasi sinabi ng isang justice, si Hernando Si yata, Hernando. it's a rider. It's a rider. Ibig sabihin, walang kaugnayan sa dun sa Constitution. Hindi mo mahanap. In fact, sabi nga sa akin ng mga ibang budget experts sa ibang mundo kayo lang meron yan Talaga. Yung unprogrammed, ano? kasi ang mga congresses, napaka-jealous sa poder nila, pare. They will not abdicate. Kasi it's a form of abdication Para kang merong dalawang budget process. Yung unang budget process, dun sa may pera. Yung isang budget process, walang pera So, mapuputol yung enactment of the appropriation kasi walang pera Pero, ang magpapatuloy nung authorization process, yung executive na. Kasi pag nakakuha sila ng source of Sila fund, na mamimili bakit- ng project, sila pa magsasabi kung magkano. Parang, ibinigay mo yung poder mo, Sa Sa executive. parang hindi, mas masahol pa sa undue delegation Abdication Oo. Kaya, yun ang, hindi ginagawa ng Kongreso yung dapat niyang trabaho. Sa ibang bansa, hindi papayag ang mga legislator kasi yung napaka-steep nung kanilang paniniwala sa separation of branches which is the basis for system of check and balances Yan, fundamental Pero yun nga, na-weaken na yan actually nung pinasok yung automatic yung reappropriation Oo. na provision. Kasi di ba pag hindi napasa, mag-re-enact yung reenact, budget. That actually weakens yung power ng Congress. Kasi di ba, pa sa US, shutdown. pag ito, shutdown, di ba? Yung pag hindi which is magkasundo. Kasi parang ang magiging Congress, yung Pangulo. Siya na yung, at puro lamsam yung hawak. Di ba nung panahon ni GMA, ganyan na nangyari? 9.5 years. Exactly. Diba? But which is a better policy, shutdown or reenactment? Because if you do a shutdown, a lot of the federal employees, national employees, government employees will be unemployed until it is resolved. But they will take seriously Yung the budget. principle. Tsaka ang nagiging stopgap doon, nagpapas ng mga resolutions para lang to fund essential services. Right. Yeah, pero talagang girian talaga yung dalawang branch. Girian talaga. Which is, ang kasi, ang program fund, convenience Tama. ang inilalab mo, safeguarding Safeguarding the independence and the autonomy of the branches tapos convenience lang. No, but can I ask you, from a policy perspective, would you favor a shutdown or a reenactment? It will strengthen the separate and independent character of the branches. You mean a shutdown? Yeah. And you're in favor of that rather than a reenactment? Well, hindi ko pa napag-isipan pero based on this debate on the unprogrammed appropriation, kailangan mo talaga lalo na sa konteksto natin, dahil mahihina ang mga institusyon natin, kailangan mo palakasin muna yung mga institusyon para yung ugali ng tao, masanay na hindi mo pwedeng galawin yan. But can I ask also, Kasi everything becomes negotiable this last budget process, how would you evaluate its effectiveness, or was it better? What were the things that were better and what were the things that need to be further improved? Well, definitely, wala namang kaduda-duda na it's much better than the previous three dahil inopen up yung BICA. Yeah. Public. Tapos inusisa yung mga infra, yung port, ganyan. Pero they should have taken advantage of the crisis to really make far-reaching reforms on transparency, fiscal discipline, and fiscal accountability. Kasi nandiyan ka na Pwede mo nang gawin lahat kasi walang papalag sa'yo So yun ang, di ba sino yung dating mayor ng Chicago? Yung naging ambassador to Japan. Rahm Emanuel.
sinasabi ni, huwag natin sasayangin ng krisis kasi pag may krisis, may pagkakataon na magkaroon ng Opportunity. pagbabago, sabi niya. Yun ang isa sa mga nangihinayang ako. Do not kasi, let the crisis go to waste. that's exactly his words, di ba? Yan ang sayang dyan sa 2026 na yan. Kasi, although they made some changes, pero if you look at the context, those changes could have been, More far-reaching. far-reaching than what really happened. Kailan ka magkakaroon ulit ng pagkakataon na yung mga tao nagmamatsyag ng ganyan? 2028. Kaya dapat pinag Ako eh. Optimist ako eh. Ito si Edwin marami itong ano. Tama lang yan, pero kailangan natin ng ganyan. Pero what are you further researching on the budget? It's something very interesting. We need to educate the people, and we are also educated by your paper. Hindi kasi ako, kailangan tayo tumugon dun sa gusto ng mga tao eh. Yung sinasabi nila, mabuting sahod, mababang presyo, maayos na hanap buhay, di ba? Yung paulit-ulit lang yun eh, paulit-ulit lang yun eh. Bawas-bawasan ng korupsyon. Hindi, tapos kung titignan mo, ano bang karapatan nila magsabi niyan? Tinignan ko yung ano ba yung constitution ng GDP? Pare, 76% household consumption. Household consumption. 15% government expenditures. Tax, buwis pa rin yan ng mga tao. So 91%, ang bumabalikat niyan, para yung mga Households. mga mamayan. Tapos, isang galing yung pinanggastos. Last year, $35.5 billion galing sa OFW remittances. $40 billion galing sa BPO. Mas Ito malaki rin yung na ang mga- BPO contribution. Oo. No? So, $75 billion billion, which is about 15.5% ng GDP. Bakit hindi natin pinapakinggan yung mga tao? Sila na nga yung sila na nga yung Inuna. nagdadala ng dolyar dito. Sila pa yung nagkakarga ng ekonomiya. Tapos wala sila sa Sila ang lamesa. binabaliwala. Parang taxation without representation. Kaya nagkagulo sa Revolusyon. nagka-revolusyon sa Amerika. Sa Amerika eh. Yun talaga, di ba, yung stamp tax, di ba? Right. Oo. Kaya, yun ang, sa akin, kailangan natin sabihin sa mga mambabata, sa mga political leaders natin, kilalanin nyo naman yung kontribusyon ng mga mamamayan. Kaya nga, sinasabi ko kanina kay Edwin, hindi ka ba nagugulat sa reaction kay Alex Ayala? Yung mga Pilipino, first round pa lang ng laro, pare, puno na yung nakapila pa yung mga manonood na Pilipino, tapos may scalper pa. First round. So, siya na yung bagong Manny Pacquiao. Kasi di ba, Palagay ko yung mga mamamayan natin, naghahanap na uhaw sa leader. Ito ba yung mukha ng Pilipinas ngayon? Parang, Sa Pilipino na magiging proud ka na maging Pilipino. exactly. Tsaka, it affirms, dahil ito si Alex, 13 anyos pa lang umalis na dito eh. Tapos, pare, nagigising ng alas 5 para magpakondisyon, hiwalay sa pamilya. Mga OFW, ganun din eh. Ganun din. Hiwalay sa pamilya, tapos kumakayod ng gusto, tapos nakikita nila, uy, pwedeng maging imahe ng bansa natin ito. Tapos, sino ba naglalaro ng tennis dito? Siguro, ang ratio ng basketball court sa tennis dito, baka 50-1. 100-1 nga. Hindi ba? Pero, Baka 500-1. Sa totoo lang. pero nung 2025, apat ang Grand Slam winner ang tinalo sa Miami Open. So, parang yung mga kababayan natin, naghahanap talaga ng, ito talaga dapat ng mukha ng Pilipino. Inspirasyon, tama. Kaya nagugulat yung mga tao eh. Pare, first round, pare, pumipila sa ticket. Kaya, dapat natin kilalanin. Tapos bigyan natin ng talagang puwang na may mangyari naman para sa kanila dito sa Kailangan natin ng presidente na may Ganon. ganun, may malapit sa tao, kumbaga, makikinig sa tao. Ganun talaga. Kasi, Community organizer dapat, di ba? di ba, yung tayo sa Pinoy, parang tuwan-tuwa sila, Pilipino. Naalala mo yung Australianong babae nung People Power? Tinanong siya, what do you want to be when you grow up?
Ang sagot niya, I want to be a Filipino. Di ba? May malapit na, 40th anniversary ng People Power This month. Revolution this month. Hindi talagang Magkakaroon tayo ng Akin eh. special episode. It's Dapat. Wednesday yun. bigyan natin ng buhay yung ating mga kababayan na talagang yun ang saligan ng ating bansa. Ayos. So, yan ba ang gagabay sa selection process natin? Dapat. Butch, diba? Yan. Dapat. Sana. Alam niyo, si Butch always, from a personal standpoint, I've always been inspired by whenever I talk to Butch because he's an ideologue. He has a vision for the country. And it always uplifts you when you hear Butch talk about the vision of what the Philippines should be. And it's always something that I enjoy talking to Butch about, whether by phone or person.